Itaas mga ating mga kamay, may mahal, tayo magkasama na langin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras to mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pangunadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Willie Almeida, ang iyong propeta sa huling kapanahunan, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos, hallelujah, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na po yung paunawang bawat isa na narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso at ipaunawa sa kanilang ibang kaligtasan sa ganang aking magagawa at yung dakilang pangalan na sinasaway ang magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kaligtasan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, sa ating mga beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Biblia sa 9:27 ng Hebrews. Hebrew chapter 9 verse 27. Dito po sa mga Hebreo Kapitulo 9, talata po ay 27. Sabi dito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Amen. Everybody say praise the Lord. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Paghuhukom. So, ang tao, hindi po yan na binigyan ng diin, minamahal. Hindi binigyan ng importansya na ang lahat ay pupunta sa tinatawag na kamatayan at mayroong paghuhukom. Amen. So, ano ba ang kahihinatnan sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos? Sabi po dito, minamahal, sa Matthew chapter 25 verses 30, 41 and 46. Matthew kapitulo 25 versikulo 30, 41 at 46. Pakinggan po natin. Sa 30 muna. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 25, Kapitulo Versikulo. Kapitulo 25, Kapitulo 25, versikulo 30. Kapitulo 25, versikulo 30, 41, 41 at saka 46. 46. Ang sabi po dito, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sa 46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. So sabi po dito, minamahal, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Nandoon ang pag-iyak. Ha?
walang humpay na pagsisisi, and gnashing of teeth. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment. So yan po yung mapuntahan ng mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos o naniniwala man pero hindi naglilingkod. Amen. Iba po yung naniniwala sa naglilingkod. Mayroon namang naniniwala. Si Satanas, naniniwala sa Diyos. Hindi lang basta-basta naniniwala. Alam niya na iisa lang ang Diyos. Amen. Galing siya doon sa langit At nanginginig pa siya. Oh. Pero hindi siya naglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Oh. Maraming mga tao ngayong naniniwala na may Diyos, pero hindi po sila naglilingkod sa Diyos. Sila po ay nagtitiwala sa kanilang sarili. Sabi nga ng Bible, cursed is the man that trusted in man. But blessed is the man that trusted in the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, tayo po minamahal ay sunod-sunod yung ating pong mga church anniversaries and Christmas Thanksgiving. Pero ang focus natin ay spiritual. Bukas, mayroon po tayong haharaping malaking hamon para sa darating na linggo. So, yung iba, mamigay ng leaflets. Yung iba, minamahal, nasa tuhod ng pag-aayuno. Dahil short na po yung ating time, so gawin po nating absolute. 3 days. Ibig sabihin, hindi iinom ng tubig. No, para maraming makababayan natin na makalagan sa gapos ng demonyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagpapalain po tayo ng mahal na Pinoon pag ganun po yung ating desire. Dahil sabi nga ng Biblia, isang makasalanan na madala natin sa paanan ng Diyos, ang mga anghel sa langit ay magpalakpakan. So ilan bang anghel sa langit? Thousands or millions? Isang kaluluwa lang yun na nagbalik loob sa Diyos. Masayang-masaya ang kalangitan. Amen. At ito ay magtatabo ng maraming pagkakasala natin. So di ba hindi ba niyo napansin pag makadala kayo ng bunga, ang saya-saya niyo, di ba? Ang gaan ng pakiramdam, no? So I hope, yan ang prayer natin. Hindi lang po tayo aasa doon sa mga leaflets na pinamimigay, sa mga streamers at sa mga tarpaulin, mga drop tarpaulin na yan. At least mayroon tayong madala kahit bawat isa sa atin isang kaluluwa. Amen. Kaya ba natin minamahal? Amen. Isang kaluluwa, madala, nahirapan kayo? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Patapos na yung taon, at least makabunga, pahabol. Para bang kung nag-aaral ka, at least maka-score. 1 is better than 0. Isang kaluluwa na madala mo, mahigit pa yan, mas importante yan, kaysa wala. Kung makadala ka ng more than 1, di pagpapala, para sa'yo yan. Pero huwag mo nang isipin yung more than 1, at least mayroon kang madala kahit isa. Bawat isa sa atin. Kasi patapos na yung taon Hindi lang yung ating pamimigay ng leaflets. Mahal na Panginoon na bahala humipo sa lahat na mamibigyan. Maniguro tayo, minamahal, na makapagbunga tayo.
Dahil dyan sa bunga na yan, lalong hahaba ang buhay natin. Everybody say, praise the Lord. O di ba si Brother Fernando Solon, kinuha ng Malapinon, sabi ng Malapinon sa kanya, kukunin na kita dahil yung mga himala na pinigay ko sa iyo, hindi mo pinamalakaya ng mga kaluluwa. Yun lang pala ang purpose. Kung bakit tayo pinaghimalaan ng Malapinon para atin pong i-share, para ang mga tao, sila po ay magbalik loob sa mahal na Panginoong Diyos. Everybody say, praise the Lord. Bakit nilagyan natin ng beware communism, satanism yung ating mga streamer? Dahil marami pong naliligaw ng landas. Mga matatalinong tao. Lalo na ngayon na bago lang namatay yung kanilang founder ng Communist Party of the Philippines. Anong sabi ng mga NPA, ng mga combatant? Mag-launch sila ng tactical offensive against the military force o mga law enforcers. It's either police or mga army. Ibig sabihin, mayroon silang mga surprise attacks or ambush. So, before daw mailibing yung kanilang founder. So, kailan nila ilibing? Ay, actually, hindi naman ilibing. Susunugin, i-cremate. Oh? Ang katawan, sinusunog. Paano kayang kaluluha? Hindi naniwala sa Diyos. Ilang libo yung naloko niya. Ilang libo yung namatay. Mula na inorganisan niya yung revolusyon na walang Diyos, ang komunismo sa Pilipinas. Ilan yung mga estudyante, mga kabataang sumali at nasayang yung buhay nila. Yung mga nangamatay na kanilang inambos o nabutukan ng mga landmines. Yung mga sundalo at mga pulis na namatay sa encounter sa walang kwentang revolusyon na nilaunch niya. O diba? Sisingilin siya ng mahal na Panginoon doon. Amen. At nung siya ba ay nalagutan ng hininga, before na nalagutan siya ng hininga, masaya ba siya? Hindi siya niniwala sa Diyos. Saan siya pupunta? Naalala ko tuloy yung nabasa ko. Lahat ng mga founder ng communism, si Karl Marx, si Stalin, si Mao Zedong, at iba pang mga philosophers na hindi niniwala sa Diyos, yung last breath nila, yung huling hininga nila, ayon sa nabasa ko, puro sila malulungkot lahat. Malungkot talaga. Mayroon pang nagsabi, kung may Diyos, iligtas mo ako. If there is God, save me. Naalala ko tuloy yung kapatid ng papa ko na commander ng MPA, yung pinaka-head nila, nagsasabing walang Diyos, pero nung natamaan ng bala sa gera at bago namatay, sumigaw ng Diyos ko. Diyos ko! Tapos nalagutan ng hininga. Nagulat ang mga NPA na nasa paligid. Si commander sumigaw ng Diyos ko. Sabi niya walang Diyos. Kuminsan kasi, karamihan sa mga hindi naniniwala sa Diyos, nabigo sila sa pagtawag sa Diyos. At nagtampo sila, wala yatang Diyos. Dahil hindi nga totoong Diyos yung tinatawagan nila. Amen. Ganoon naman ang dahilan Bakit yung mga pare, yung iba dyan, naging komunista? Dahil walang himala na nakikita. Wala silang nakita na buhay nga ang Diyos. Hindi nila masasabi na ang Diyos ay totoo dahil wala silang karanasan na ang kanilang panalangin ay dininig ng mahal na Panginoon. Samantala sinabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things that thou knowest not. Pero kahit anong luhod ang ginagawa nila mula sa pintuan hanggang altar, walang santo, walang libolto o anumang mga larawan na nandyan sa loob ng katedral na yan na naghimala sa buhay nila. Dahil mali yung kanilang pagkakilala sa Diyos.
Salamat sa Malapinoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos natin dito ay totoo at buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung hindi pa totoo ang Diyos natin dito bakit tayo gagasto? Di ba? Sabi nila, minamahal, ang Pasko daw, ang Christmas, ay para lang sa mga mayayaman. Dahil, paano ka makaselebrate ng Christmas kung wala kang pera? O pagbili lang ng mga Christmas tree, mga stars, mga ilaw na iba't ibang kulay, kung wala kang pera, mabili mo ba yan? Hindi, amen. O bagong cellphone, bagong sapatos, bagong damit. Kung wala kang pera, wala talaga, malungkot talaga ang Pasko mo. Sabi nila, ang selebrasyon doon ng Pasko para sa mayayaman lang. Pero hindi ganun sa Jesus Miracle Crusade. Sa Jesus Miracle Crusade, pag tayo nagsiselebrate ng Christmas, ano ba yung nakalagay sa leaflets? Mayaman ba ang bulag, pilay, pipi, bingi? Are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable? Mayayaman ba yan? Hindi. Amen. Are you blind, crippled, deaf? Are you marijuana addict? Oh, do you have marital problems? Yan lahat mga tao na yan, yun yung mga tao na naghirap sa buhay dahil sa sakit na cancer, may mga kapansanan. Yun po yung ating inaanyayahan. Dito kayo, mag-celebrate tayo ng Pasko. May regalo ang Diyos sa inyo. Gagaling ang sakit nyo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Di ba? Sino bang hindi masaya pag ikaw ay may cancer tapos dadalo ka sa krusada? Ang pamasko sa iyo ng mahal na Panginoon, gagaling yung cancer mo. Oh, sinong hindi masaya niyan? Mas higit pa yan sa anumang regalo na ibibigay sa iyo. Kasi pag once na ang tao ay may cancer, kahit bigyan mo ng kotse yan, bigyan mo ng mansion yan, bigyan mo ng 1 million yan, hindi yan masaya. Dahil mayroon siyang iniinda na sakit, cancer. Pag once na ang tao ay may sakit na cancer, lahat na bagay wala ng kwenta. Kahit masasarap na pagkain, hindi na malunok. Everybody say, praise the Lord. Oh, tapos biglang gagaling, katulad sa ating beloved sister Mendoza. Sakit niya, pneumonia, no? Sa baga. Sabi ng doktor sa kanya, kung tuberculosis sana ang sakit mo, may pag-asa pang gumaling. Doktor na mismo nagsabi. Pinag-aralan po nila yan. Tama po yung sinabi ng doktor. Amen. Pero ang nakalimutan ng doktor, mayroon pang mas higit sa kanya na manggagamot ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang nilapitan niya. Mayroon siyang napulot na leaflets. Mayroon siyang napulot na leaflet, minamahal na nahulog. Siguro tinapon nung nakatanggap. Hindi siguro, wala siguro siyang interest or talagang nahulog yun para sa kanya. Amen. Oh, dinabasa niya. May pag-asa pala ang sakit niya. Dumalo. Doon pa rin sa FLD. Tama, FLD? Nandito ba Sister Mendoza? Oh, sa FLD. Tumanggap ng bautismo. Anong year yon? Year 2000. Tama? Ha? Last Crusade. Kasi ang last crusade ng ating kagalangan, minamahal pastor, dito sa Kawayan. May. I think May. Oh, May year 2000. Last week yata ng May. Basta ganon. Dumalo siya sa krusada. Nandiyan natin mahal pastor. Yun ang last crusade before siya umakyat sa Talipaw, sa kampo ng Abu Sayyaf. Isa siya sa pinagaling ng mahal na Panginoon.
Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. O, di ba? O. Yan ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Ha? Yan ang ginagawa natin. Panahon ng Christmas, hindi lang panahon ng December. Actually, throughout the year, nagkukrusada tayo. So, hindi po exempted ang December. Ang December sana, panahon ng kainan, pero nagkukrusada pa rin tayo. Kailangan pa rin nating mag-fasting. Yan ang dahilan na hindi natin dinikitan ng mga, kung hindi talaga tayo nagaho sa araw, Lunes pa, hindi na tayo magpapasok, kailang mayroon nakiusap. Pero nasa atin na rin yun, pag-control. Yun na nga, bukas hanggang Sabado, Huwebes, Biyernes, Sabado, mag-absolute fasting, pagka-Sabado, pagka-Linggo, pwede ka nang mag-week ng Sabado ng hapon. So, makaka-recover na yon. Malaking pagpapala na yan. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakakatakot po, minamahal, yung itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy na nakalaan sa mga demonyo at mga anghel niya. No? And his angels. At sabi po dito sa Revelation chapter 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. 20 Jes ng Revelation. Kindly. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talata po ay 10. Sabi dito, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay bidulid sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahihirapan araw at gabi, magpakailan, kailanman. Everybody say praise the Lord. Oh, tingnan mo. Oh. Araw at gabi. Tormented day and night. Grabe yun. Oh. Ibig sabihin, kahit gabi, ang init ng impyerno hindi nagbabago. Okay lang kapag gabi kung aircon. Hindi. Araw at gabi, mainit. Parang naalala ko tuloy doon sa Middle East. Kahit hating gabi, parang tanghaling tapat sa Pilipinas. So, ang mall nila doon, gabi ang bukas. Hindi makakapagbukas ng araw dahil grabing init. Pero kahit gabi, paglabas mo sa sasakyan, kasing init ng tanghaling tapat sa Pilipinas, ang hating gabi doon. Malamig lang pag makapasok ka na sa mall, naka-aircon yan. So, ang mga sasakyan doon sa parking lot, naka-andar lahat, walang nakapatay, naka-andar. Ibig sabihin, hindi nakalock, nakabukas, naka-andar, naka-aircon. Kasi pag galing siya sa mall, pagpasok, malamig pa rin. Kung minsan makaisip tayo, kung sa Pilipinas kaya gano'n, no? Ang mga sasakyan naka-andar, tapos bukas, ano kayo mangyayari? Nandoon yung mga laptop. Baka sasakyan ng iba. Pero hindi pwede doon eh. Pugot ng ulo doon eh. Nakaikot ang CCTV camera. Wala, hindi ka pwedeng magnakaw doon. Kahit mga cellphone na naiwan sa mga upuan, hindi pinapansin dahil once nadamputin mo yon, maya-maya may pulis na hahabol sa'yo. Matitrace ka nila. Kasi naka-registered yung cellphone, naka-registered yung SIM-pack. Parang malapit na rin sa atin yan. By January yata. Pag hindi i-registered yung mga SIM-pack nyo, ma-deactivate lahat yan. Hindi mo na magamit. Oh. So, kailangan mong i-register yan. Pag-register mo, dala ka ng passport, kung mayroon kang passport or ID, yung mga legal na ID. So, doon. So, once na i-text mo yan,
ng hindi magandang text, hindi ka na maka-deny na sa galing sa'yo dahil naka-registered yung number sa pangalan mo. O kung manakaw yan o makuha ng iba at gamitin nilang pang-scam, ikaw ang huhulihin. So, pag once na mawala yon, report ka kaagad doon sa Smart, sa Globe, na walang simpak ko para i-deactivate nila kaagad yon para hindi magamit ng ibang tao. O, ganon yon. So, wala nang scam na papasok sa cellphone mo, nanalo ka ng 1 million. Tawagan mo ako, loadan mo ako ng 500 para mag-usap tayo. Wala na yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. O pag mawala ang cellphone mo, wala nang dadampot dyan kasi mahuhuli na. Kasi once na mag-registered ka ng SIMPAC, kasama na ang cellphone registered. Pag gamitin ng iba, tanggalin yung SIMPAC, gamitin ng iba, matitrace na yun kung sinong gumamit. Kasi yung gagamit, mayroon din siyang registered na SIMPAC. Wala na talaga. So, all things work together. Matutulungan tayo. Yan yung nakakatulong sa technology. Kaya lang, kung yung technology na yan ay gagamitin para i-trace ka naman, ito, wala pang bakuna to. Ito naman, wala pang tatak na 666. Magtago ka ngayon kung saan kang lupalop magtago. Masundan ka. So, talaga naman minamahal. Mayroong disadvantage, mayroong advantages. Amen. Pero para makasigurado, magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon na silang pinag-uusapan. Ilalagay daw sa brain o microchip, ilagay sa utak. Actually, hindi sa likod yan. Sa noo yan dahil kausapin mo daw yung computer. Pag ma-implant ka na yan. Paano ka makipag-usap sa computer? Nakatalikod ka. Kung dito ilalagay sa likod, hindi. Dito talaga yan dahil habang nakaharap ka sa computer, yung microchip nandito, yun ang contact sa computer. Amen. Di ba yung mga card, igaganon lang sa computer yon, igaganon sa mga door, sa mga gate, mabukas yung door, mabukas yung gate. Ganun yun. Dito ilalagay sa noo. Kausapin yung computer, high-tech na, maraming gusto niyan. Tuwang-tuwa na sila, nakakausap ang computer. Ang mga Krisyano, wala kang tatak, wala kang microchip, pag ganun mo sa computer, sabi ng computer, no. Mag-X yun, X, walang check. Ang hirap. Kailangan mo pang ilagay yung password, sa kanila, wala nang password, bukas. Tanungin mo, kung anong sakit mo, sasabihin niya. Sasabihin lang, hindi niya kayang pagalingin. Pero kung may tatak ka ng Holy Spirit, pag tingala mo sa langit, makausap mo naman ng Diyos. At kaya niyang pagalingin ang sakit mo. Mas high-tech sa atin. Mas superpower kaysa computer. Ang Diyos ang kausap natin, sa kanila computer lang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano bang mas maganda? Makausap yung computer o ang Diyos ang makausap mo? Di ba ang Diyos? Amen? Pero bago mo makausap ang Diyos, kailangan matanggap mo ang Holy Spirit. Ayan. Kasi tatak ng mga mananampalataya yan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. At sabi dito, minamahal sa Revelation chapter 20, verses 14 to 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ati pong basahin. Sa Revelation chapter 20, verses 14 to 15. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatay 14 at 15. Sabi dito, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid
sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. Oh, mayroon pong dagat-dagatang apoy. Ang problema, habang nandoon ang kaluluwa ng tao, wala siyang kamatayan. Kasi ang kaluluwa, espiritu po yan. Hindi katulad ng katawan, pag ilagay mo sa apoy, masunog, maging abo, ayun, cremate. Amen. Oh. Pero yung kaluluwa, hindi. Pero maramdaman niya yung init at wow. Nasa Bible yan. Granting, hindi totoo yan. Anong mawawala sa'yo kung ikaw ay naniniwala sa Diyos? Sabihin natin, walang langit, walang impyerno, walang Diyos, walang diablo, walang espiritu, tapos naglingkod ka sa Diyos, mayroon bang mawawala sa'yo? Ngayon, hindi ka naglingkod sa Diyos, mayroon pala. Malaking disgrasya. Malaking kawalan. Magsisi ka sa huli. Everybody say, praise the Lord. O di ba yung mayaman? O, anong sabi ng mayaman? Amang Abraham, ibalik mo si Lazaro sa lupa. Mayroon akong 5 kapatid. Para hindi sila pupunta dito sa aking kinaroroonan. Sabi ni Abraham, mayroong mga propeta doon. Mayroong mga nangangaral ng Ebanghelyo doon. O anong sabi? Mas maganda talaga na may patay na mabuhay. O anong sabi ni Abraham? Kahit pa may patay na mabuhay, kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya hindi sa pamagitan ng nakikita, kundi sa pakikinig sa salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Everybody say, praise the Lord. So, bago magtapos ang taon, makakarinig ang ating mga kababayan ng mga patutuo. O, di ba? Isa sa ating minisyon kanina na mayroon siyang pneumonia at dumalo sa krusada, nakarinig siya ng patutuo. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Na yung patutuo na yun, na mayroong sakit na halos magkapareho sa kanyang sakit, gumaling. Sana ako rin, Lord, pagalingin mo. O, di ba? Amen? Ganoon naman talaga ang maramdaman mo. Pupunta ka sa krusada, may sakit ka sa puso, may nagpatutuo, may sakit sa puso, gumaling. O di magkaroon ka ng pag-asa, gagaling din ako. O di ba nag-church anniversary tayo dyan sa FLD? Yung naka-wheelchair. Nung sinabi ko, sinong pinagaling dyan, tumayo. Nagulat siya, para lang may tumapik sa paa niya, bigla siya napatayo, napatakbo doon sa stage, iniwanan yung wheelchair niya. Iyak siya ng iyak dito. Bakit? Nakalakad na siya, hindi naman siya makalakad. O pinaghimalaan siya ng mahal na Panginoon. Tapos hindi na siya nagpatuloy, binisita namin, nahirapan ulit siya magpatuloy dahil pastora daw siya. Mayroon daw siyang inaalaga ang kaluluwa. Bumalik yung kanyang sakit. Hanggang nagpakimo, hanggang kinuha siya ng malapi noon. Kasi ayaw niyang ibaba yung kanyang pride dahil pastora nga siya. Pero nakita niyang himala, tinanong ko siya, paano ka nakalakad? Parang may tumapik daw sa paa niya, tapos bigla daw siya napatayo. Tapos nalamalaya ng sarili, nandoon na siya sa taas ng entablado. Hindi din alam. Kasi mayroon daw taong nakaputi, nakatabi ko, na kumakaway sa kanya. Samantala nung sinabi ko, sino yung pinagaling dyan magpatuto, punta dito, wala naman ko kasama sa stage. Pero sabi niya, Brad, mayroong katabi mo, nakaputi, kinaway ako. Tapos nung nakatingin ako sa kanya, nung kinaway niya ako ng ganun, bigla daw may parang gumanon sa paa niya, napatayo siya at umakyat sa stage. Nung panahon na yun na nagsabi ko, punta kayo dito, wala naman akong kasama sa stage. Ibig sabihin ng mahal na kumaway sa kanya. Amen.
Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay, minamahal. So, ang Diyos talaga natin dito ay totoo at naghihimala. Amen. Buhay. Makapangyarihan. No? Yung iba nga talagang dinipinsahan nila yung kanilang panampalataya, kanilang relihiyon. No? Kipagdipati, talagang ayaw magpatalo. Wala silang naranasan. Wala silang natanggap na kabutihan. Nandyan yung bisyo, walang pagbabago, pero naniwala sila, nasa Diyos sila. Tayo pa kaya na nakaranas? Amen? Masigasig sila, masisipag sila, na mamamalakaya ng kaluluwa. Kahit nga yung mga NPA, masipag mang-recruit. Sa kapahamakan naman yung kanilang nare-recruit. Masipag silang mamalakaya ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno. O dahil sa kasipagan nila, kahit kapahamakan, mayroon silang nakukuha. Tapos yung mga anak ng Diyos, ganun lang. Bahala na sila sa buhay nila. Ako langit ako. Ganun ba yun? Minamahal? Hindi. Kailangan din nating kumilos. Amen. Baka maagaw ng kaaway yung ating pong mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, ating mga kapitbahay. Everybody say, praise the Lord. Oh. Kailan po natin sila pipilitin? Pipilitin natin sila? Or pipilitin natin ang preacher? Brad, mag-Bible study ka naman, Brad. Bakit namatay yung kamag-anak ko, Brad? Saved na ba yun? Hindi pa, Brad. Pero walang imposible sa Diyos, Brad. Malangit yun. Kung ganun, dapat nung buhay pa, siya ang pinilit mo para maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaysa pipilitin mong dalhin siya sa langit, hindi naman siya naglilingkod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano po ang ating makamtan pag tayo'y naglilingkod sa mahal na Panginoon? 3:15 ng Juan at 14:2-3 ng Juan. Huling mga talata. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. John 14:2-3. Dito po sa 14, 2 at 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. And sabi dito, minamahal, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, pangako ng malapit noon, I will come again. Babalik siya. Amen. Babalik siya. Every year, sa ating pong kinagis ng relihiyon, ang ating pong malaala, ipinanganak si Kristo ni Maria. Pagdating ng Abril, pinako siya sa cross. Pagdating ng Disyembre, pinanganak siya. Pagdating ng Abril, pinako sa cross. Hanggang doon lang. Pasko,
at mahal na araw. Hindi po nila sinasabi, malapit na ang pagparito ng Panginoon. So, paano maghanda yung mga tao kung hindi sinasabi yun? The second coming of our Lord Jesus Christ. Yun, nagiging materialistic ang tao. Pagdating ng December, material, financial ang iniisip. Pagdating ng Abril, kunwari malungkot, isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, balik uli sa dating gawi, sa dating bisyo. Pero sa Jesus Miracle Crusade, simula na natanggap natin ang kaligtasan mula noon hanggang ngayon, nag-aantay tayo at naghahanda tayo sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Amen. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay lumayo na sa makasalanang buhay. Natanggap natin ang pagbabago ng ating buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Itaas po ang ating mga kamay, minmal. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakapalad natin. Buhay ang ating Diyos. Totoo ang ating mahal na Panginoon. If you love me, keep my commandments. Ano ang commandments na malapit noon? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And love your neighbor as you love yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, ganoon din ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kung mahal mo ang kaligtasan mo, ganoon din ang pagmamahal mo sa kaligtasan ng iyong kapwa. Yan ang ginagawa natin. We are crusading. Walang katapusang pagkukrusada. Even our Lord Jesus Christ, He was crusading during His time when our Lord Jesus Christ came as a man. Ngayon, kasama pa rin natin siya. Ang krusada natin ginagawa, siya pa rin ang nandyan. Krusada niya ito. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Awitan po natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dulot sa iyo ng buhay sa mundo ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas. Hallelujah. Kung wala na pag-asa.
sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at Praise the Lord. Hallelujah. at kaluluwa. Handa ka na ba? Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, ating pong mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na requirements o reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi. Yung pananampalataya sa Roma 10:17, mabasa po natin yan. Pangalawa, pagsisisi. Acts chapter 3 verse 19. Tumalikod sa mga masasamang gawa at magbalik loob sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Acts 2:38. At ang pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Acts 1:5 and Matthew chapter 3 verse 11. Sumugod sa panalangin ito mga baguhan ating pong mga viewers. Tanggapin yung mahal na Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ito sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalutan. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon, sa ampoy mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. O dakilang Ama, Diyos na bakariya sa lahat. Hallelujah. Sa lahat na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalutan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, sa ampo kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palapakan natin ti mahal na Panginoon, minumahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pamalapinon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano may minaisip, nagawa nabanggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mong bawat isa. Sa paulat na langin, namin kagalanggalan at minamahal Pastor Ruel D. Salmeda, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, albeit doubts, demons of public, kasat, in the name of Jesus, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord, 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah.